Stories, I'm a fool for your love. In this video, biyaheng Boracay naman tayo. This time, solo travel naman ako. Matagal na nga din ako nagpa-plan mag solo travel and I finally made it in this trip. I booked a round trip ticket from Manila to Caticlan for 3 days and 2 nights. Sa Cebu Pacific nga pala to and nakuha ko lang siya around 2,500 pesos without add-ons. Medyo napaaga nga yung pagdating ko dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman dumiretso muna ako sa 3rd floor para kumain. After kumain, bumaba na ako and pumasok na sa boarding area. Dumiretso na nga ako sa gate 117 since dito ang boarding gate namin. Dito na ako nagpalipas ng oras hanggang sa dumating ang boarding time namin. Dito nga ako tumambay sa may view ng airport para malibang ng konti habang naghihintay. Actually, nakakatuwa ding panoorin ang mga activity sa airport. Ang dami kasing ganap dito na hindi mo usual nakikita. Medyo konti nga lang yung tao sa airport nung time na to. Hindi ko alam kung dahil maglo-long weekend or dahil hapon kasi yung flight ko. Maya-maya pa nga, boarding na kami. By the way, nasa 1 hour lang ang flight time from Manila to Caticlan. Sinuwerte nga din pala akong ma-window seat and seat 1A pa ang nakuha ko. Bonus pa na wala akong katabi bukod sa maluwag ang legroom at may dalawa akong window sa side. Usually, nag-open ako ng Google Maps before mag-take off. This way, nakikita ko kung nasa na kami. Maya-maya pa nga, palanding na kami dito sa Caticlan Airport. Dahil seat 1A to, sobrang accessible ng exit doors. Pinasakay nga muna kami ng bus papunta sa arrival area. Pagdating sa arrival area, hinanap ko agad ang booth ni Southwest Travel and Tours. Nagbook kasi ako ng half-on half-off unlimited pass via Klook. Kumuha na din ako ng stub sa tricycle bago lumabas. 75 pesos nga pala yung bayad dito. And 2 packs per tricycle bago bumiyahe. By the way, may dalawang port nga pala na ginagamit papuntang Boracay. One is yung Caticlan Jetty Port and the other one is sa Tabon Port. Habagat season kasi kaya dito tayo ngayon sa Tabon Port. Around 10 minutes lang naman ang biyahe from airport to port. Pagdating sa port, dumiretso nga ako dito sa may tourist lane. Pagpasok, diretso na kagad sa step 1 kung saan i-check ang hotel booking, ID at magpi-fill out ng form. Sa step 2 naman, magbabayad ng environmental and terminal fees. And last sa step 3 kung saan magbabayad ng boat ticket. Pagkabayad ng boat ticket, need fill out ng form. Then may ibibigay na boat assignment na may seat number. Madali lang naman makita yung boat and proceed na kagad ako sa seat number ko. Maya-maya pa nga, moving na kami. Mabilis lang din naman ang biyahe and ang baba namin is sa Tambisaan Port. From Tambisaan Port, madami na ding naghihintay na public transpo papunta sa mga hotel accommodations. Iba nga pala yung way nito compared kung sa Boracay Jetty Port kayo bababa. Around 5 PM na nga nung pumunta ako sa Station 2. Pa-sunset na nga nung time na to and madami na nga din yung tao. Medyo na-overwhelm nga din ako sa dami na nakikita ko. Nung dumilim na, naglakad-lakad na nga ako para humanap ng kakainan. At dito nga ako napunta sa Mezerap. Dito lang yan sa may side ng Balabag Lake. Meze 3 with hummus dip nga pala yung in-order ko.
So dito, may choices ka kung anong kebab yung kukunin mo. And may option ka din kung rice or bread. After kumain, tumambay muna ako sa Balabag Lake while waiting for the service provided ng accommodation namin. Sa next video natin, kakain naman tayo sa Best Breakfast Cafe dito sa Boracay. Thank you for watching and see you on our next trip.